reason why we built FAPSCO is to unite the Filipino online professionals industry, to also promote collaboration with each other, and of course, we wanted to help produce skilled online professionals, specialists, and of course, leaders. We've created FAPSCO with a vision to become an organization that supports all Filipino online professionals to be successful in their online careers and businesses, regardless of their affiliations. I joined FAPSCO because as an online professional who's working at the comfort of my home, I needed other individual can share with me on this freelancing journey. The reason why we have built the Filipino Online Professional Service Cooperative is to help the ICT graduates, aspirant freelancers, and this is also to help them develop, explore, and acquire new skills when it comes to online professional industry. Ang paglambo o kalampusan sa usa ka organisasyon nagadepende sa kalidad sa mga miyembro o mga lideres niini. Ang FAPSCO dili lang adunay maanindot kayo nga advokasya o misyon na matabangan kitang tanang mga online professionals na magkahiusa, mulambo o mutubo kita sa atong pagpanarbaho o pagnegosyo online. FAPSCO for me is a digital opportunity for me to develop and share my skills. I joined FAPSCO as one of the founding members because I knew FAPSCO is going to be backed by other veteran online professionals and freelancers, thereby having experienced, solid, and passionate founding members that we have today. I joined FAPSCO because the vision of the co-op aligns with my personal vision to provide much-needed support to online professionals nationwide. I joined FAPSCO because the people that I've met have the same values, mission, and vision as mine, and that is to provide assistance, free training, and coaching to those who wants to jumpstart their career as a freelancer. I joined the FAPSCO community because it promotes collaboration instead of competition. I joined FAPSCO because this is a group with a helping hand. I wanted to be part of an organization that would be a pioneer group of individuals who will be working to promote online freelance. Welcome to FAPSTalk, friends and online professionals. This show is for you. FAPSTalk is brought to you by FAPSCO, the national-based cooperative for and by online professionals. And please like our page, facebook.com/fapsco.ph. And you may also find us in Instagram, YouTube, LinkedIn, or you can visit our website, fapsco.ph. Okay, and we would like to thank our partners, of course, FAPSCO Media, FAPSCO SMM team, and membership committee, and also FAPSCO members na palagi nandyan, na nakikinig sa atin at sumusubaybay, and of course, the other professionals in our industry. And ngayon, dalawa lang kami ni Jehan. Kumusta ka naman, Jehan? Hello. Isang maulan na gabi sa inyong lahat. I'm okay. Eto, naghahabol sa lahat ng mga kailangang habulin. Kumusta ka, Shirls? Ganda-ganda mo ngayon. Wow, thank you very much. Okay naman ako. Medyo naghahabol din. Ang daming mga kailangang gawin. Di ba? Mga work. Kahit tayo work from home, talagang work, yun yung hindi naiintindihan ng iba. Akala nila pag work from home, tumatambay lang. Pero eto nga, we are working from home and we are busy. Kahit gabi, busy. Yes, we're being productive. Hindi porket nasa bahay kami, patulog-tulog lang. Sometimes ginagawa. Pero madalas, we are working. And gusto mo kasama namin ngayon. So, kahit nakahiga kayo at nakikinig dito, please, mamaya mag-question tayo sa ating
sa ating guest speaker. Okay? So, ngayon, i-introduce ko na yung ating guest. So, tayo ay mapalad dahil napagbigyan tayo na maging guest speaker natin siya ngayon. So, ipakilala ko sa inyo, ang upbringing niya is in ocean-centric archipelago, nurtured a profound love for marine resources and set him on the path to becoming a marine biologist. His fascination with the intricate beauty of coral reefs led him to specialize in studying reef dynamics. Beyond his focus on coral reefs, Tristan's passion extended to the practical aspects of climate change, resilience, and adaptation in marine ecosystems. In addition to his academic pursuit, he is a certified dive instructor, providing invaluable guidance in diver education, certification, and captivating underwater tours. Tristan's exceptional writing skills enable him to effectively excel in producing captivating proposals, theses, dissertations, and blogs. His writing expertise spans various subjects, including marine biology, scuba diving, travel, aquariums, and environment. So, Mr. Tristan Pailado, kumusta ka naman? Good evening po sa lahat ng nakikinig ng ating FOPSCO video conference at saka parang habang nakikinig ako dun, Ma'am Charlene, parang binabasa mo yung Upwork profile ko. Biglang na-conscious. Good Biglang na-conscious. How are you? Oo. So, medyo curious lang ako. So, nakalagay, di ba, mahilig ka sa coral, sa marine, sa diving, etc., etc. So, ano yung nangyari at napunta ka dito sa freelancing work na to? Okay. To give you a background, noong una kasi, when I graduated college, pinagtrabaho ng hanggat sa nag-render ako ng serbisyo sa gobyerno. Siguro naka-10 taon din ako. Kaya lang, nung umalis ako sa serbisyo, biglang tunganga. Saan ako ngayon? So, buti na lang yung asawa ko, sinabihan, try mo nga mag-online work. Tawag noon, way back 2000, ano yata yun? 9 or 10 is Odesk pa noon. So, nag-try ako. Wala namang mawala, computer lang. So, gawa ko ng ang hirap pa noon. Isang article, 1,000 words, $1 pa yata ang charge doon. Ito ang masaklap. Hindi ko makalimutan yung niche ko writing. Hindi ko makalimutan yung unang-unang article, unang-unang trabaho na ginawa ko as freelancer. I think that was a 10,000 word. Ang title niya is Effects of Too Much Sugar Consumption. Yung contract namin sa Odes, I think, was $100 yata. Sabi niya, when yung client nag-send ng contract, in-upgrade niya, usap kami. Kung pwede mong masubmit within 24 hours, I will double the contract price. Ikaw ba? $200 times within 50, 10,000, magdamag, walang tulugan. Ayos na to Talo yung manager sa bangko. Sige, fire. Ako, magdamagan. Wala pang 24 hours. Tapos ako sinubmit ko. Pag submit ko, bang. Biglang nawala si client. Ouch. Sakit noon. So nagpahinga ako. So baka akalain nyo na na-discourage ako. Totoo, na-discourage ako. First time ko eh. So, nagpalibas mo na ako ng So, hanggat sa sumali ako sa may mga pa-seminars, wala pang online noon. Face-to-face talaga noon. Sabi nila, it's important to choose your client. So, namimili ako. Hanggat sa umpisa, pa isa-isa, hanggang ngayon, medyo marami-rami naman yung mga clients. So, awa ng Diyos, medyo matagal na tayo sa online freelancing at saka hindi talaga ako umalis sa niche ng writing. Ever since, writing lang talaga ako. Hindi ako nag-VA, hindi ako nag-SMM. Writing lang talaga.
At saka ito yung pwede ko mga advice diyan kasi karamihan kasi when you start freelancing, writing yung isa sa mga pinaka-common interest. So kahit wala ka pang skills sa SEO, yung writing parang innate na sa tao, i-develop mo lang. So yung aking advice sa mga gustong makumpisa sa creative writing is start mo na sa general topics. Bahala ka kung anong gusto mo, love, money, gambling, economics, politics, etc. But over time, hanapin mo kung anong topic talaga ang pinakagusto mo. So in my case, I started with casino. Casino? Nakakatuwa naman yun. Then, ang layo ng marine biologist. Nandoon na naman yung mga love advices. Yun. Wow. Tapos yung real estate. So, nung una, nakakapagod kasi hindi ko naman siya type. At saka, okay naman yung pay. Kaya lang, gusto ko, yung talagang gusto ko para hindi ako mapapagod at saka I can command a higher price. So eventually, after 2 to 3 years, I realized I need to redivert in direction ko and focus lang offering services kung ano talagang expertise ko, which is anything na may tubig. So right now, awa ng Diyos, I can command my price. Depende kung anong gusto ng article ng client. So, dahil nga kung anong gusto ng article ng client and you are into diving sa may mga ganyan. So, you go places then and to write, may mga kumukomisyon ba sa'yo na pumunta sa lugar nila, mag-shoot, para makapag-write ka ng magandang article for them? Ang kagandahan sa topic ko, since sabi ko nga, anything na may tubig, means initially, sa start ng contract ng client namin, talagang pure writing lang. Okay? Maybe it will last for 1 month, but I always challenge my client to test it actual. Like for example, product test, mga blogs, mga tours. Okay? So pag sinearch mo lang yan sa Google, although sa akin, medyo meron akong overall picture kung paano ko susulatin, iba pa rin pag ikaw mismo yung naka-experience. At saka kagandahan din sa amin din, yung writing namin is kailangan may actual research. Hindi lang puro kay Google. So, if you are into marine writing, expect that you will not be sitting down all day. So, meron ka ring field. Yeah. At sometimes, di ba, kapag yung halimbawa siguro yung ganun, na anong ginagawa mo para mas makapag-write ka ng mas maayos? Pumupunta ka ba sa tubig mismo to try it again? Yung feeling, yung mga ganun? Depende sa specification ng client. Ang client na medyo hindi masyadong passionate sa work niya, okay na yan si Google. But may mga clients na gusto talaga nila first-hand information. So, kailangan mo talagang pumunta sa lugar. So, how about yung mga images? So, ikaw na rin yung nagpro-provide ng mga images or yung the client? Kami na po. At saka ganito, karamihan sa work namin, since these are, masabi natin konting scientific, palaging may NDA. So, everything na ginawa namin, hindi namin pwede ma-share. Pwede namin ma-share lang, pero mga general informations lang, hindi specific. At saka lahat yan, pag-may-ari ng client. Okay. Yeah, so, clear yan at the start na, like, sir, if you want to go into marine writing, you ask your client kung hanggang saan yung boundary na pwede mong may share because in the future, kailangan mo ding mag-share sa ibang mga students, alam mo kung saan yung boundary mo. Yeah, hindi lang iyan sa writing yung ganyan, di ba? Yung NDA, pag isa ka sa freelancer, may mga client din talaga na ganon. Halimbawa, kagayang website developer, pag nagka-NDA ka, hindi mo pa pwedeng gamitin siya na kung saan lang na sabihin na, oy, ginawa ko to, ganyan-ganyan. Okay, kasi lalo na yung may mga naka-white label, di ba, na inilalagay nila yung pangalan nila yon. So, ano sa tingin mo yung edge mo over your competitor? Kasi di ba sinabi mo kanina na ang dami-dami talaga na into writing. So, what do you think is your edge
sa competitor mo. Kung sa writing lang kung babasahin mo yung mga ginagawang article, siguro masabi ko 60% are emotions. So talagang mafe-feel mo yung sinusulat ko. So that's one of the reasons why na medyo hindi ako masyadong in-entertain yung ChatGPT. Talagang walang emotion. So yung edge ko, talagang the keyword here is engaging. Dapat ganito mo yung readers mo. Ba? Ano kang ibig sabihin nito? So if you convert that into other niche, like for example, marketing, so that equates into click doon sa ano. At saka hindi lang, kami dito sa online Bicolano workers, palagi kaming nagbi-meet every week via over San Miglite. So, yung learning namin constant. So, over time, I also develop, hindi lang engaging, but adding humor doon sa aking mga article. So, hindi ka lang natuto, tumawa ka pa. You know, when I started freelancing dati, wala kasi akong kaalam-alam. So, nag-aral ako ng blogging in social media. So, naging vlogger ako. Nung nag-start ako, yun yung palagi sinasabi ng mentor ko na parang pag nagsusulat daw ako, wala daw akong emotion. Para daw nagbabasa lang daw siya ng kung anong-anong article lang. So, yun yung inaano niya sa akin, yung emotion. So, maganda na nasabi mo na may emotion. Yung kasi nga yung kulang sa chat GPT, di ba? Kasi I'm also using AIs sa pag-write. Mabilis lang siya. Pero yun ang kulang yung emotion. So, yun yung next question ko. Sa tingin mo, how the chat GPT or any AI available there na nakakatulong ba siya or nakakahinder sa mga writer na kagaya mo? Depende sa paggamit mo. Kung magpapaalipin ka ni ChatGPT, definitely you will be dependent. Ano ibig sabihin yan? Kung anong ibibigay ni ChatGPT, yun na yun. You don't validate. But if you know how to use and train, that's the word, train ChatGPT, it will make your work very, very easy. Like for example sa akin, maniwala kayo sa hindi, di ba sabi nila writer ako, pero ang hina ko mag-English. Ang hina ko mag-English. Totoo lang. That's why when I started my career, palagi nakabukas si Google Translator at saka si Bing Translator. So ang style ko, Bicol lang muna, local language, kasi ang daling mag-express ng emotions mo in local language. Then i-convert mo na lang yan. Ngayon, with ChatGPT, doon sa account ko, tinitrain ko siya to use my own words. So, before, kung inaabot ako ng, let's say, if I write a 1,000 word, inaabot ako ng 1-2 oras, with ChatGPT, plus my own engaging humor kind of style, 30-45 minutes. Basta't ang keyword dito, gamitin mo si AI to your advantage and always verify kasi tao lang ang gumawa ng AI. Maganda yan. O kasi yung iba, copy-paste lang ng copy-paste at saka hindi maganda yung ChatGPT sa sa SEO kasi nakikita din. So kasi kapag mayroon din mga apps na nakakita kung gawa lang siya ng AI like yung Zero ChatGPT. So especially with long tail keywords. Huli-huli si ChatGPT. So masisira din ikaw kasi syempre pag palaging ganun at hindi mo na train. Kaya nga, meron ka mga keywords kasi na kailangan ilagay din na pretend that you are mga ganon. Yung iba kasi, ang ginagawa nila, parang inilalagay lang sentence and bahala na si ChatGPT. So parang nangyayari, napofrustrate din sila dahil hindi nila nakukuha. Kasi ako, I'm using ChatGPT especially when I'm creating an emails. At maganda siya kasi, 'di ba? Hindi ka na mag-iisip, aayusin mo na lang yung email tapos ilalagay mo lang. So ganun din sa writing. I also tried that nung may pinupuntahan kasi ako mga lugar. Then naano ko na, wow. Gusto ko magsulat dito sa lugar na 'to. Lumalabas na talaga siya. Pero para nga lang siyang
wala siyang puso. Kasi parang information lang yung nakalagay. So, mga guys na mahilig diyang gumamit ng ChatGPT, ano natin yung sinabi ni Tristan, always verify and train your AI to do what you need them to do for you. Okay. So, dalawa na lang tayo kasi si Jehan hindi na makapasok, na wala ng kuryente. So, wag kayong aalis ha, kami lang dalawa ni Tristan ngayon. Sana wag kayong magsawa na dalawa lang ang nakikita niyong tao. Ngayon lang yung yata nangyari to. So, ano naman yung nag-motivate sa'yo para mag-freelancing or magsulat into writing na ganyan? Ano ang naging motivation mo? Ay, ang dami po. Unang-una, yun na nga, common na sa freelancing na hindi mo na kailangan maligo, hindi mo na kailangan mag-focus. Common Isa yan. sa motivation. That's common knowledge. Saka, you are working at the comforts dito sa bahay. Kung magtatrabaho ka 8 to 5, ang palagi mong maririnig sa isang kliyente, wala kong oras sa mga bata. In freelancing, you have all the time. Kaya lang, sa ibang freelancers, minsan naabuso ito. Di ibig sabihin na nandiyan sa bahay ka lang during your work time, pwede ka nang madisturbo. Okay? So, ang suggestion ko sa inyo, if you are working, or before you start working, kausapin mo yung mga kasamahan mo sa bahay na when I work, treat it na para kung nagtatrabaho lang. Okay? Not unless zero kung emergency. Yan nagkagadahan sa atin. At saka hindi lang. We have all the luxury of converting break time into a vacation. Sa opisina, sa 8 to 5, hindi mo magawa yung break time mo, ay naku po. Pero sa bahay, let's say, if you have a 1 hour break, malaking bagay noon. Ilang series na yun sa Netflix. Oo nga. Ang naalala ko dati tuloy nung nag-start pa lang ako ng freelancing. Ako kasi, hindi ako sanay ng maingay na paligid. Kailangan ko yung, lalo, siguro ganun ka din as a writer, di ba? Kasi nag-iisip ka kung ano isusulat mo. Yung, ininala ko yung pinto, tapos yung mga pamangking ko, minsan, yung papasok sila, ang ingay nila, tapos minsan inila ko yung pinto. Sa bintana naman kumakatok. Ako, baliktad ako po. Baliktad ako. Mas gusto ko maraming tao habang nagtatrabaho ako. Okay. So, magkaiba tayo. Alam mo, depende kasi sa freelancer yan, may kanya-kanya yan. Parang may work mode. Sa akin, mas gusto ko maraming tao dumadaan, no? Kasi pag sa writer, minsan inaabot ka ng tinatawag na writer's block. Naubusan ka ng words, naubusan ka ng idea. Titingin ka lang doon sa katabi mo, pwede mong pagpulutan ng idea. Okay. Diba? But again, meron pa ring limitation. Wag lang yung sumigaw, wag lang yung parang nandyan lang, parang regular lang na bahay. At saka isa pang kagandahan nito, you are motivated to work more kasi sila yung magkikinabang. Sa opisina, hindi mo maisipan yan. Bakit? Motivate ka ba kung makikita mo yung boss nagkataray sa'yo? Kasi nga, as a freelancer, you are your own boss, di ba? Apo. Nabanggit mo kanina, di ba, na sometimes you go travel sa work mo. So, how often na nagta-travel ka sa work? Every week po. Every week. Depende. May pag sobrang init, maraming mga disgrasya, pass na muna, online work na muna. Pag meron talagang client talaga na actual talaga siya na face-to-face work, blue-collar job, doon lang pinapadaan sa Upwork kasi most of them are from abroad. Dito lang pini-verify sa Pilipinas. Like for example, to give you ito, wala naman itong NDA. Doon sa aspect ng blue carbon, tayo baga, we are talking about climate change, blah, 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 rise in seawater temperature, yung usok ng kotse, okay? Maraming mga companies ngayon abroad want to test the idea of how effective is blue carbon doon sa pagkompat ng climate change. Ang mura ng labor sa Pilipinas. So, pinapadaan nila sa Upwork, kinokontak ako. Meron ka ng mga kliyente na talagang repeat clients? Actually, yung mga clients ko ngayon, matagal na.
bihira akong, meron naman pa konti-konti naman, pero bihira akong kumuha ng bago. At saka karamihan ng mga trabaho ko, very, very weird. Although writing yung pinaka-mainstay ko, but yung writing ko per client initially starts hardcore writing lang for 1 month. After nyan, meron ng diversion. Like for example, bibigyan ko kay idea. Meron akong isang, I think she is from Germany. Ito medyo bagot pa to. Wala pa to 1 taon. Writing kami about, sabi natin mga kinds of trees. Typical na science subjects. Ngayon, iba naman yung aming ginagawa. Walkthroughs. Ano yung mga walkthroughs? So, wala kayo bang gagawin? On mo yung timer mo sa Upwork, ano ba yung time doctor mo, pag on mo, alis ka sa upuan mo, maglakad ka using a cellphone, punta ka doon sa bulubundukin. As simple as that. So, saan ka makikita ngayon, naglalakad ka, binibayaran ka ng $10, $15, $20 per hour. Naglalakad ka lang. Nakakatuwa naman yun. Ika pa mga weird na ano ko, na trabaho, I think one of the universities sa Amerika, hindi ko lang masabi yung ano, I was hired to do a write-up lang about sleep habits. Okay. Hanggat dumating kami na kailangan kong i-verify yung sinulat ko na by me sleeping in front of the web camera, titingnan nila ako. And I was paid, I think, $12 or $15 per hour. Matutulog lang ako. Matulog ka. Kakatuwa naman yung mga experience. Ngayon lang ako naka-interview or nakausap ng mga tao na ganyan yung mga kinukuha na work. Kasi ang normal na alam ko as a writer, yung may topic na ibibigay sa'yo, tapos mag-write regarding that topic, or mag-i-interview ka, tapos para mayroon ka ng idea sa topic kung hindi mo siya ma-research. And that's it. Ngayon lang ako nakakita ng ganyan, o nakapakinig ng ganyan. Nakakatuwa. Actually hindi sana mangyayari yung mga weird na trabaho yan kung hindi ko sinasuggest sa client. So, another tip for you freelancers, don't stick with what is being said in the book. You can always innovate. And what does innovation mean? More work. Yes. So, maganda yan. Hindi lang innovation. I mean, if you are telling something to your client na makakapag-improve ng article na ginagawa mo, hindi lang regarding sa article, kahit sa other freelancing work, kapag kasi nagsasuggest ka, it means that yung may puso ka kung ano yung ginagawa mo, na-appreciate yun ng client kasi parang gusto mong ma-improve kung ano na yung nangyayari ngayon. Diba? May mga ganon. Okay. Para ma-feel din na ng client mo na talagang involved ka sa ginagawa mo. Okay. And Jehan, nandito na uli si Jehan. Okay. So, bukod sa sinabi mo, mayroon ka pa bang mga unforgettable job experience? Ano yung pinaka-unforgettable mo na job experience na naranasan so far? As a freelancer? Yes, as a freelancer. Ano yung mga pinaka-unforgettable? Unforgettable ko, yung mga client disputes. Kagaya nung nakwento mo kanina na unang-una. Okay. Ito iba to. Meron ako isang client na sobrang tiwala niya, pinabayaan ako magtrabaho just to conceptualize his multi-million project. Hindi ko nabanggitin, pero ang ginawa namin na idea is meron siyang coral reef sa tapat ng bahay niya na gusto niyang gawing underwater cementerio. Oh my. Okay. Tapos sa katabi niya meron siyang yung sinusunog yung bangkay, crematorium. So ang negosyo niya is kung habang buhay ka pa, pwede ka mag-enroll sa amin. Pag patay ka na, susunugin namin yung mo. Tapos ililibing ka namin doon. Meron kang spot doon parang sa dagat. Tapos, parang ang marketing niya, live with the fish forever. Okay. Parang gano'n. So, hanggat sa nabuo ko yung concept, unlimited time. So, nag-dispute siya. So, hindi ko talaga makalimutan yon kung paano ko dinipensaan ni Upwork
para lang hindi masuspend yung account ko. So ganito guys, minsan meron tayong mga moments na walang walang keyboard at saka mouse activity. Okay, kasi nag-iisip tayo. Okay. Ako minsan nag-iisip ko straight 1 hour nakatingala lang ako. Okay? Pero tumatakbo yung timer ko. Sa screen ng client mo, isipin nila padadaya. Okay? Sa side ko, maybe siguro sa ilang buwan namin, siguro maybe I committed that for more than, sa matagal-tagal rin. So, nagreklamo siya. So, dinipensaan ko yun ni Upwork and it was very unforgettable yun sa akin because it was a success on my part and how to defend yourself. Kasi pag ang karamihan kasi niyan, pag nireklamo ka ni Upwork, si Upwork palaging sa side ng client, di ba? So isa yun sa mga unforgettable ko. At saka isa pa rin, medyo may pagka-green si client. So binanggit ko yun. Okay. Thank you. Marami kang mga nabibigay na sa ating mga audience ngayon. So, are you into Upwork lang baga o hindi ka gumagamit ng ibang mga kung saan ka nag-a-apply? Or kung meron mang pa-loyalty si Upwork, dapat binigyan na ako. Ever since hindi na ko lumabas. Ano lang ako, sa entire freelancing career ko since 2009 yata 2010, dalawa lang yan. Upwork at saka writing. That's it. Okay, tagal-tagal mo na talaga. No? Talagang isa ka sa mga haligi na ng freelancers dito sa Pilipinas. Saka hindi lang. Marami-rami rin nakuha ni Upwork sa transaction fee. Yeah, oo. Pag nakita mo siguro yung iyong account, no? Ang dami-dami na kasi magkano yung charges ni Upwork. Okay, so sa yung journey, di ba nasabi mo na ikaw nag-start pa simula ng 2009, 2010. Meron ka ba mga struggles sa journey mo sa freelancing? Ito, ang unang-una kung bakit umaayaw yung newbie freelancer is because walang client. Sa case ko, nung natapos ko mag-scam, kung scammer yung client mo, ang dami nila. Dami nila. Kahit ngayon, mag-apply ka, in 5 minutes, meron kang client, pero nga scammer. But looking for a good client takes patience and time. Hindi ko makalimutan ito, yung una kong good client. What I mean by good, well-mannered, magaling magbigay ng directions, instructions, at saka on-time yung payment. Those are some of the categories of a good client. Nahanap ko siya sa page 18 ni Upwork. So, anong ibig sabihin nun? Kung wala kang pasensya maghanap ng client, stuck ka lang to page 1. Yan naman ang hilig ng baguhan. Page 1 lang ako. Next naman, page 18 ko siya nahanap. So, tiyaga lang. So, balikan natin yung kaninang sinabi mo, di ba, na scam ka. Ano yung ginagawa mo ngayon para maka-avoid ka ng scam? Baka po pwedeng i-share mo sa ating mga audience para at least, di ba, magkaroon sila ng idea para maiwasan na nila yung ma-scam. Number 1, do not work without a contract. Number 1 yan. Kung sa Upwork kayo, medyo meron kayong safety net. Kasi talagang may e-contract si Upwork. Kung hourly ka, mas double pa yung safety net mo kasi guaranteed kung ano yung time lag mo pagdating ng linggo't kalahating gabi, sa iyo na yon. Not unless kung magdi-dispute si client. Kung pakyawan naman o fixed price, meron ding posibilidad na hindi magbabayad si client. That's why yung Upwork ngayon, meron siyang milestone, naka-escrow na yung pera. But again, yung pinaka-final niyan is ma-approve ni client. So, ganito. Huwag ka munang mag-start ng pangmalakihan na muna. Always start small. And never forget, kung walang kontrata, wag magtrabaho. Not unless if you are willing to do public service.
Yeah. Oo, sa Upwork kasi, guys, do sa mga hindi familiar sa Upwork, pag yung nag-start ka, magse-send si Upwork sa'yo ng contract, sa i-yes mo yon para nag-agree ka sa contract bago ka mag-start. Yung iba kasi, yung dati nung nag-start pa lang din ako, mayroong yung parang pinapa-work na ako. Sabi ko, I won't work without the contract. I-send mo muna sa akin yung contract. So, hindi siya nagsasend ng contracts. Nag-ano pa sa akin, nagsasend ng mga details, nagpa-follow up na. Sabi ko, I won't start without the contract. So, yun yung anuhin nyo. Kasi, kapag walang kontrata, is more or less, ay more. Kasi nga ayaw nila pindutin. Doon sa mga hindi naman sa escrow payment, baka po pwedeng explain mo, baka yung iba hindi sila familiar what is escrow payment. Ganito yan. Sabihin natin si Ma'am Sherlyn, yung client ko, ako yung ngayong freelancer. Nag-usap kami ngayon. Ito yung workload, trabaho. Okay. Parang money down. Ang yan. Pero hindi mo pa nahahawakan. Pero nandyan na yan. Okay? Parang naka-deposit na. Like for example, nandito na kay Zoom yung pera. So, yung bola to get that money, nasa sayo na. Kumbaga yung pera wala na doon kay client mo. Nilabas na niya. Okay, for safekeeping na lang, nasa sayo na kung paano mo yan kukunin by submitting your project. So isa yan sa mga parang come up na kasi karamihan din mga clients natin, ang payment method nila is usually credit card. Okay? So pag meron kang client, ito sa Upwork lang ito when you look for client, wag kang mag-apply doon sa mga clients na yung payment method is not verified. Nako. Baka pag mas-scam kayo, malala nyo. So never work doon sa client na hindi pa verified ang payment. Pag verified naman, then you can start talking details. Okay? When si client, hindi ba convince sa'yo, ipapa-undergo ka ng training. Okay. Ang training will do for 1 to 2 hours. Pero pag sabihin natin, sige, mag-training ka muna ng 1 week. Dapat ito, meron paid training na to. Okay. Usually yung paid training, mababa lang yan. Okay. Pero at least sure ka. Okay. Ngayon, ang gaganda ni Upwork ngayon, medyo automated na. Pag nagka-problema si credit card ni client, maski pa naka-timer ka, i-inform kayong dalawa, ipopost yung contract nyo. So that's the good thing with Upwork ngayon. Medyo secured na. Yung mga scams ngayon hindi masyadong nangyayari na. Not at least kung talagang careless ka lang, hindi mo talaga siya nire-review. But if you try to review, verified yung method, yung profile ni client, medyo active, maganda yung diretso yung trabaho mo. Basta just make sure when you apply, make sure you can deliver. Service. Yes. Oo. Kasi wag kang mag-assume na kaya ko to, saka ko na pag-aralan. Naku po. Wag po. Oo, kasi kaya nasisira yung iba. At saka madagdag ko lang din, i-check niyo rin yung mga reviews sa baba. Kasi 'di ba minsan pag yung nakita mo na yung review ng kung mga kliyente kasi nagre-review din mga freelancer. So, kapag nakita mo na bad yung review ng mga freelancer, huwag mo na rin ituloy kasi baka more or less sakit ng ulo. Okay? So, hindi siya ganun ka-good client. Isa ko ring tip sa mga mag-a-apply dyan. Meron tayong tendency na if we see this particular country, pass tayo. Hindi ko na babanggitin kung ano yun, pero alam mo, amigo, ganito sila magsalita. Meron tayong notion na pag lumabas yung country na yan na galing sa client, pass tayo. Okay? Not all. Meron ako isang client na from that country na apprehensive ako. Pero tinignan ko yung profile niya, yung mga reviews. Ang ganda ng review. So I was convinced to apply kasi swak naman doon sa aking qualifications, sa aking skills. So in-applyan ko, and true enough, maganda yung working relationship namin. In fact nga, doon niya nagbunga talagang aming pagsamahan during the pandemic when we were making a science curriculum for high school students. Oh. Okay, so good to know. So
Kasi dun sa Upwork kasi makikita din ko saan locations. Isa pang pala ma-add ko lang din kaya mahalaga yung locations. Isa sa mga ginagawa din natin is to check yung location nila kasi baka mamaya yung sa time zone. Always ask din kung paano yung working hours mo. Baka mamaya gusto niya, expect niya sa time zone ninyo tapos nasa ibang time zone siya. Halimbawa sa US, di ba, kabaliktaran ng sa atin. So, kailangan malinaw yon. At especially kapag yung halimbawa mag-i-interview, baka mamaya ibang time zone yung interview mo. Kaya mahalaga din yung time zone. So, kanina, balik tayo dun sa nasabi mo na good client. So, paano mo naman nalalaman na good talaga yung client mo? Ano yung qualifications mo if you are checking para malaman mo nga na good yung client na yon? Unang-una, kung nag-apply ka pa lang, okay, you click doon sa job opening na in-offer ni client. Okay? So, unang hanapin mo, payment method verified. So, alam mo, meron siyang capacity to pay. Pangalawa, tingnan mo kung yung job specification ba niya is very clear at kayang i-attain. Okay? Kung ang job description pa lang very, very vague, hindi masyadong klaro, mag-iisip ka na. Ba? Sabi natin na wanted writer. Tapos, sa baba, yung job description na I need writer now ASAP. Duda ka. Ano kayong topic nito? Yes. Diba? Pero, a good indicator of a good client that soon will be your friend, okay, bibigay niyo yung details. Like for example, writer wanted. I need a writer that has the skill to write on the topics like natin, dogs, cats, can work on a specific time frame, has fast turnaround time, and please do not apply if you are not qualified. Seryoso si client niyan. Yes, oo. Si client. So pag-click mo nyo sa job description, nandiyan na yan. Stars, ilang stars niya. Minsan wag kang magpaloko doon sa stars kasi stars could be deceiving. Tingnan mo yung written review sa baba. Kasi when your contract ends, you have the liberty to put words based on your experience. Okay? So kung meron kayong hindi magandang pagsasamahan ni client, that's the time that you can express yourself. And so that everybody will know within the Upwork platform. So, isang indicator mo yan. So, sabi natin na-convince ka na medyo okay itong client na ito eh. Kasi ito mahalaga na magkaroon ng good client. Mahalaga yan. Kasi gaano man kalaki yung sweldo mo, ang taray ni client, ang daming problema, pinapagawa, hindi naman doon sa description. So, instead, if you are, kung nagtatrabaho ka ng komportable sa bahay, ay, stress ka rin. Diba? So, look for a good client. Nga ito, pag nag-click ka na sa job opening na yun, okay, you can start now discussing the details doon sa chat room ni Upwork. My style is, iko-corner ko si client do a video call to me. Magbi-video meet kami. Discuss details. Okay? Un pa lang sa video call, okay, pag meron siyang mga questions na medyo hindi maganda yung sagot, it will give an idea. Okay? Now, it's your risk if you try or not. So, ang pinakamaganda niyan, if you are not convinced, you always start with a test project. So, ano yung mga test project? For example, sa amin sa writing, let's start muna with a 500-word article. Ito mo ng presyo. Parang pakiramdaman na muna. Okay. Then over time, taas kayo ng taas hanggang ano na kayo. Hanggang nagbibiroan na kayo. Yan. Thank you for sharing. Ang dami na namang nalaman ng ating mga audience ngayon. Okay, so sa mga nasabi mo, kasi di ba you started since 2009. So sa simula noon hanggang ngayon, ano sa tingin mo yung pinaka-proudest accomplishment mo so far? Proudest accomplishment is
naka-NDA. Accomplishment mo naka-NDA. Okay. Pero ganito, sadali lang ha. I'll give you a clue. So you went there. Hindi. No. Di mo na-gets? Okay. Na-gets ko na. Sige. Hindi ko na sasabihin din. Okay. Talagang ano tayo Ayaw talaga magsalita. So sa tingin mo ngayon, ano ba yung glass mo? Half full or half empty? Ako ngayon, kailangan ko na magpalit ng baso. Bakit naman? Sobrang dami. Oh. Wow, it's very full. Okay. Ikaw lang ang sa lahat ng natanong namin ng ganyan, ikaw lang nagsabi ng ganyan, kailangan na magpalit ng baso. This means that you are very appreciative and talagang yung lahat ng mga accomplishment mo talagang kinukuha mo talaga siya, i-embrace mo talaga siya. Okay? So, how about fears? What's your biggest fear? May kinakatakutan ka pa ba hanggang ngayon regarding sa freelancing? Siyempre, nandun palagi yung, kasi remember, hindi kagaya doon sa face-to-face or regular trabaho, wala tayong security of tenure. Palaging merong possibility na biglang magbago si client. Ayaw ko na sa'yo. Wala ka ng trabaho. Diba? Or yung mga sabi nilang mga economic recession. Actually, meron akong isa na although hindi pa na kayo nag-end contract, nag-post lang kami. Hindi po dahil na nahihirapan na siya, wala na siyang pera, bagong kasal. So, laylo na muna kami. But eto yung guys, yung fear. Walang ibang fear dapat ang isang freelancer kundi mawala ng trabaho. Because after all, ang hanap natin ay trabaho naman eh. Okay? So, how do you combat that fear? Get multiple clients. Mawala mo yung isa, ang dami pang backup. So, it's up to you how you manage your time. Yes, so yung iba kasing mga freelancer dyan, ang ginagawa nila kapag nakakuha na ng client na maayos magbayad, minsan tumitigil na sila. And they stop there and they also stop learning. Yung mga ganon. So, as a freelancer, hindi dapat mangyayari sa atin yon. Okay, so punta na tayo sa second part. Hindi ko nasabi sa iyo to kanina. Pero meron kasi kaming part na kung saan kami ay magtatanong ng mga questions na mabilis lang naman sagutin. So, no need na mag-isip ka. Okay? So, let's start. Wine or beer? Again? Wine or beer? Beer. Ay, gin. Gin pala. Okay, morning or night person? Morning. Number one online tool that you cannot live without? Google. Okay, your regular home office attire? Short at saka sleeveless. Okay, how about where do you go when you are bored or tired? Bed, sleep. Karamihan ganyan yung mga sinasabi. Okay, what would your pet say about you if we ask for a reference? Kabagan? Kapag yung pet mo, kinausap namin kung sino si Tristan, ano ang sasabihin ng pet mo? Pet, ay naku po. Magulo yung kamay. Kasi yung pet ko natutulog sa keyboard. Okay. So, describe your life using film titles. E.T. E.T., okay. So, what keeps you motivated? Mataas yung Forex. Ang ganda niyan. Yes. Okay, so what's the best thing that happened to you as an online professional or as a freelancer? I have all the time to spend with my family. What advice you could give to aspiring online professionals? Start now.
Okay. So, maraming salamat, Tristan. Ang dami siguro natutunan ng ating mga audience. At saka ako rin, masaya yung usapan natin na to kahit one-on-one tayo kasi ang dami mong ibinahagi sa amin na mga nakaranasan mo dahil isa ka na sa mga talagang mayroong root na sa freelancing. Hindi lang root, talagang ang laki na ng roots mo. Okay? And mayroon ka bang pwedeng parting message sa ating mga nakikinig sa atin ngayon or nanonood sa atin ngayon dito sa Fabs Talk? Okay. Ang parting message ko, karamihan sa atin, especially doon sa mga baguhan, we always have this apprehension kung kailan tayo mag-uumpisa. Okay? Guys, sabihin ko sa inyo, dumaan na yung pandemic, ang dami nang nag-work from home. So, kung hindi ka ba mag-uumpisa kayon, kailangan mo pa ng COVID-20. So, COVID-19 na tayo. Okay? At saka itong kagandahan, with this pandemic, training na tayo ni online work na magstay from home. Karamihan ng mga kaibigan ko during the pandemic, nahihirapan. Gustong lumabas, gustong mag-shopping. Tayong freelancer, nag-i-enjoy tayo. Ang ganda ng buhay sa bahay. Di ba? Okay. At saka isa, parting words ko sa hindi lang sa mga newbies, sa lahat ng mga online workers. Not forget to extend out. What do I mean by extend out? Marami tayong naalaman. Okay? So, pag merong kumatok sa'yo, pwede bang magpaturo? Okay? We don't need Zoom, we don't need papuntahin mo sa bahay mo. Okay? Teach him. Okay, pwede kayong over, ano ba yung question mo, beer or wine? So over beer or wine, turuan mo lang siya. Okay? Kung pwede mo siyang itabi doon sa laptop mo just to create his profile and look for his first client, pwede mong gawin. Kasi, you don't know na pagdating ng panahon, doon sa tinuruan mo, meron ka ring matutunan. Which in my case, ang dami ko nang tutunan doon sa dati kong tinuturuan. Okay, thank you very much for that, diba? Talagang kailangan be helpful sa others kasi nga hindi natin alam, may kanya-kanya din naman kasi tayo mga niches, diba? Hindi lahat ay dapat o hindi lahat ay talagang alam mo. So, mayroon kang matututunan kahit kanino. So, saka isa lang, kasi nag-Independence Day pa lang tayo, ito pala nakalimutan ko. Kung titingnan mo, 90% of our clients are from abroad. US, Australia, etc. Paano na yung Pilipinas? So, in as much as possible, apply your skills locally. So ang daming mga mga offices, businesses na kinakailangan yung skill natin. Hindi lang yung abroad ang nangailangan, pati yung local. So try to extend out. Hindi mo naman kailangan ng pabayad ng dollars. Okay? So try to extend, and that's one of the reasons why I decided to go back government service anytime soon. Kasi nahihiya ako, nakikinabang yung Amerika, nakikinabang yung Australia sa mga naisipan ko, sa kakulitan ng isip ko. Pero yung Pilipinas, naiiwanan. So, sooner or later, I will try to manage my time. Yung ating bayan naman na makikinabang. Wow, good to know. Talagang nandun yung iyong gustong i-give back sa Pilipinas, yung iyong sarili. Shout out ko lang yung grupo namin dito sa Bicol, yung online Bicolano workers. Mga padi, uyan si Padi Nindo. Pig-imbitar ko, mag-Bicol po ako, pig-imbitaran ko kung kamo yaon din sa Bicol, kung yaon magkamo sa Catanduanes, sa Masbate, sa Albay, Sorsogon, Camarines Sur, sagkod sa Camarines Norte. Kung kamo mga online freelancers na nagtatrabaho na, as in gusto pa ninyo makanood sa freelancing, yaon po tabi ang online Bicolano workers na bukas po ang kamot na magtukdo sa Indo,
kung kaipuhan nindo ning mag-unwind ta, yan talaga ang problema ta. To give you a background, ma'am, kay nagbilog kami ta nagbibikol ako. Naiinggit kami kasi ilang Christmas party na wala kaming Christmas party. So, nabuo yung group namin dahil gusto namin mag-Christmas party. So, if you want to have relaxation, if you want to learn something, if you want government linkages, collaboration, just join us. Wala tong bayad. Everything is for free here. And meron din kaming support doon sa FOPSCO, of course. Wow, thank you. Yun lang. Lahat okupado namin yung Bicol and ako dito kami sa Naga, karamihan sa Naga. Pero huwag kayo malay kung saan kayo, pupuntahan namin kayo. Kung hindi kaya, mag-Zoom tayo. Okay, thank you very much. Okay, so kailangan natin magpaalam. Masaya kang kausap. Marami ako natutunan din pero kailangan natin magpaalam. So thank you very much so much everyone na nanood sa amin ngayon and hope to see you again next Wednesday. So please like our page, facebook.com/fapsco.ph, a national-based cooperative for Filipino online professionals. And you may also find us in Instagram, YouTube, and LinkedIn. And if you have any takeaways in tonight's show, please share this episode so that others can also learn like you. And of course, this August, sa darating na August, medyo hindi nyo na kami makikita ng weekly kasi magkakaroon na kami ng other episodes na para lamang sa mga FAPSCO members. So, magkakaroon kami ng 2 episodes na lang. So, pero nandito pa rin kami na palagi naman yung other, like yung FAPSCO Academy, ano pa rin sila, weekly pa rin sila, every Tuesday naman sila. Okay, so please, manood din kayo ng FAPSCO Academy and palagi din kayong sumabaybay dito sa amin sa FAPS Talk. And also, we have to thank yung FAPSCO Media nga, partner namin in giving this wonderful show. And join us again next show with another special guest. And to our FAPSCO family, let's keep growing together. Bye, everyone!